We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Ayun. Good morning, partner. Good morning sa iyo, Today partner. is Wednesday. Wednesday na. Oh, August 23. Tinignan mo talaga. Tinignan ko kung tama 23. yung mababanggit eh. Anyway, puspusan pa rin yung Brigada Eskwela sa mga paaralan, partner. At nakikita natin dito yung pagkakaisa ng komunidad. Oo. Bayanihan, kumbaga. Kasi marami talaga, sa report pa lang, maraming mga paaralan ang talagang naapektuhan nung baha, nung bagyo. May mga naanay pa nga na kailangan talagang ayusin na palitan. Kaya naman sa mga kapuso natin na may maluwag na oras, pwede naman kayong bumisita sa mga paaralan para tumulong sa Brigada Eskwela. Narito na ang mga unang balita. Mga kapuso, mandatory ang discount para sa mga senior citizen at PWD para sa online transactions. Ayon yan sa BIR. Ang detalye sa report ni Claire Lacanilaw. Mas madali umano para sa senior citizen na si Virgilio De Sena ang pag-order online para sa gamit sa bahay sa Barangay Lumbang, Kalasyaw, Pangasinan kaysa lumabas at mapagod para bumili ng produkto. Nagbabrowse na lang siya ng kanyang bibilhin online. Mayroon akong hinahanap na item. Nakita ko sandali lang mamaya. Na-order ko na after 3 days, andyan na sa'yo. Ayon naman sa BIR, mandatory ang discount para sa mga senior citizen at PWD. Mapamanual o online ang transaksyon. Mapapatawan ng penalty at maaring makulong ng hindi bababa sa 2 taon ang sinumang online seller na mapapatunayang hindi nagpapatupad ng discount. Maaari namang i-report sa tanggapan ang sinumang online seller na hindi nagpapatupad ng discount sa mga senior citizen at PWD. Actually, minomonitor namin yung mga online seller. Meron kaming ginagawang report niyan at sinasubmit namin monthly and quarterly sa aming national office. Hinihikayat naman ng Office of the Senior Citizens Affairs na kumuha ng kanilang senior citizen ID upang ma-avail ang discount. We encourage them na magkaroon sila ng senior citizen ID para maka-avail sila ng mga discount kasi pag wala yun, wala silang may present na as a proof na sila ay mga senior citizens na. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Problema sa isang barangay sa Dagupan City ang mga naipong basura sa drainage canal. Tinutukan yan ni Jasmine Gabriel Galban. Tuwing may pagpupulong sa barangay, laging tinatalakay ang problema sa mga basurang naiipon sa mga drainage canal sa barangay 2 and 3 sa Dagupan City. Sinabihan ko always na siyempre hindi mo ma-avoid talaga yung talagang mga basura na papasok. Dahil sa walang umiiral na barangay ordinance na may kinalaman sa proper waste disposal, hindi mapagmulta ng barangay ang mga residenteng walang disiplina sa pagtatapon ng basura. Kaya bilang solusyon sa problema, nilagyan na ng mga opisyal ng barangay ng screen ang lahat ng manhole cover sa lugar. Nakita ko kahit naupos yung sigarilyo, hindi papasok sa kanal. Kaya kinontinuous ko na yung para hindi naman kami masyadong mamaglema sa... Suportado ng mga residente ang programa ng barangay sa kalinisan sa mga drainage canal. Winawalis ko araw-araw yan, nililinis. Aabot na sa halos 400 meters ang drainage canal na nagawa sa barangay. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Dahil sa ikapitong oil price hike ng mga kumpanya ng langis kahapon, lalo raw natapyasan ang kakarampot na kita ng mga pumapasadang tricycle drivers sa Dagupan City. Kaya ang ilang Tricycle Operators and Drivers Association sa lungsod umaapela na amyendahan ang fare matrix na huling na-update noong 2019. Hiling ng mga toda na gawing 20 pesos ang regular fare. Ayon kay Councilor Red Erfi Mejia, Chairman ng Committee on Transportation and Public Utilities ng Sangguniang Panlungsod,
Hinihintay lang nila ang formal written petition ng TODA at titimbangin nila kung napapanahon na para itaas ang pasahe. Sa ngayon, 10 pesos ang minimum fare sa tricycle at additional 2 pesos sa succeeding kilometers. Hati naman ang opinyon ng ilang commuter sa planong taas pasahe ng tricycle, lalo't patuloy din daw ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Farm gate price ng itlog sa Mahaldan, Pangasinan tumaas ng 5 piso kada tray. May ulat si Claire Lacanilaw. Tumaas ng 5 piso ang farm gate price ng kada tray ng itlog sa Mahaldan, Pangasinan. Napilitan na umanong magtaas ng presyo ang ilang farm owner dahil tumaas na rin ang presyo ng feeds kasabay ng pagtaas ng presyo ng langis na kailangan sa pagproseso ng produkto. Tumaas din po yung kwan natin, yung patuka po natin at saka yung diesel po natin pag nagdi-deliver po tayo. Mas mahirapan daw ngayon sa pagbabudget ang mga mamimili. Importante pa naman daw kasi ang itlog lalo na sa almusal ng mga magbabalik eskwela. Lahati lang binibili ko, ma'am. Yun nga, mahal nga. Ayon naman sa Municipal Agriculture Office, isa rin sa naging dahilan ng pagtaas sa presyo ng itlog ang mababang produksyon dahil sa pabago-bagong panahon. Ang isang factor din, ma'am, ay ito pong dumaan na habagat. Naapektuhan po ang pangingitlog po ng ating mga layers, lalo na nung dumaan ang Bagyong Igay at Juanpon tapos sunod-sunod na ulan. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Nananatili sa evacuation center ang abot 30 residente matapos masunog ang kanilang mga bahay sa Barangay Rimos 3, Luna, La Union. Mabilis na natupok ang 7 bahay, walang naisalbang gamit ang mga apektadong residente. Sa investigasyon ng otoridad, nagsimula ang sunog sa bahay ni Marlon Villanueva matapos pumutok ang fuse box sa kanilang bahay. Sinubukan pa raw ng may-ari ng bahay na apulahin ang apoy sa fuse box pero huli na. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na tumagal ng halos 1 oras. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa insidente. Panawagan ng BFP sa publiko na regular na i-check ang linya ng kuryente sa bahay. Naibibigay naman ng MSWD ang pangangailangan ng mga pamilyang nasa evacuation center. Hindi na umabot sa paggamutan ng 21 anyos na si Erickson Peralta matapos sumalpok ang sinasakyan nilang motorsiklo sa junction ng Narvacan, Ilocos. Si Erickson ay backrider, habang driver ng motorsiklo ay 18 anyos na nagtamo ng sugat sa katawan at nagpapagaling sa paggamutan. Sa investigasyon, nawalan ng kontrol ang driver kaya bumangga sila sa poste. Tama sa ulo at bali sa paa ang tinamo ni Peralta. Wala pang pahayag ang kanyang kaanak. Wala silang helmet, tapos suspected sila na nakainom. Kung nakainom na po tayo, matulog na lang, wag na po tayong mag-drive. Kasi yan po yung cause ng disgrasya. Nakiisa ang Ilocos Norte Police Provincial Office sa 122nd anniversary ng Philippine National Police. Pangunahing ipinaalala ng National Police Commission sa mga pulis na panatilihin ang matibay na pakipag-ugnayan sa mga mamamayan para sa payapang komunidad. Marami raw ang hamon sa PNP, ngunit kailangang ipakita ng bawat miyembro ang kanilang sinseridad sa sinumpaang tungkulin. Kasabay ng selebrasyon, pinarangalan ng PNP ang mga pulis sa lalawigan na nagpamalas ng katapangan, dedikasyon at kabayanihan. Ganda ng man-made tunnel forest sa Balawan, La Union. Ating pasyalan sa report. Place far away from stress bang hanap ninyong pasyalan? Tara't ating bisitahin ang isang lugar sa bayan ng Balawan na binabalik-balikan dahil sa relaxing view. Ito ang man-made tunnel forest kung saan makikita ang iba't ibang mga punong kahoy. Picture perfect ang bawat anggulo sa lugar. Mula sa Concepcion, Tarlac, maagang bumiyahe ang mga turistang sina Chantal at Joshua para masilayan ang ganda ng lugar na sa social media lang nila nakikita. Maganda po, ma'am, kasi sa TikTok lang po namin siya nakikita noong una, kaya pinuntahan po namin siya. Tsaka, imbis na magbuhol kami, ma'am, meron naman dito, habang di pa kami nakakapunta doon, dito muna kami nag-visit. Nakaka-relax. First time lang namin dito pumunta sa La Union. Maganda yung lugar. Bukod sa ganda ng man-made tunnel forest, mamangha din sa pinagmamalaking beach sa Balawan, ang Imuki Island na ilang minuto lang ang layo sa lugar. Economy-wise po, makakatulong siya
sa economic aspect ng local governance. Maganda rin po na yung man-made forest po sa Almeida ay adjacent siya sa Imuki Island, which is the prime tourist destination in Balawan. Kasabay ng pamamasyal sa mga tourist attraction sa Balawan, simple lang ang hiling ng LGU, panatilihin ang kalinisan sa bayan. Intensified po yung kuha namin ng solid waste. So, ang panawagan po namin sa mga bisita po, lalo na sa ating mga tourist attraction po, na sana po yung natin na clean as you go. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Tuloy ang pagkukumpuni sa mga nasirang silid-aralan sa Duyong Malabago National High School sa Calasiao, Pangasinan. 10 silid-aralan ang hindi pa nalagyan ng bubong, walang bintana at hindi pa maayos ang mga electrical wiring. Inaayos sa mga silid matapos mapeste ng anay. Nagdagdag na raw ng manpower ang kontraktor ng proyekto para mapabilis ang renovation sa mga gusali bagong pasukan sa August 29. Ayon naman sa pamunuan ng paaralan, mapipilitan silang magpatupad ng shifting of classes sa mga grade 7 hanggang grade 10 kapag hindi agad natapos sa mga classroom. Mahigit 1,300 ang inaasahang estudyante na papasok sa Duyong Malabago National High School ngayong school year 2023 to 2024. Kaugnay niyan, mula Calasiao, Pangasinan, may live report si Russell Simorio. Russell, good morning and kumusta dyan, Russell? Yes, John, sa mga oras na ito, nagpapatuloy itong ang ginagawang renovation dito sa Duyong Malabago National High School para maisaayos ang mga nasirang silid-aralan bago ang pagbabalik eskwela ng mga estudyante sa August 29. Pero bago niyan, nandito tayo sa isang classroom ng Duyong Malabago National High School. Pinasok natin ito kanina, talagang nakita natin malinis na yung mga silid-aralan dahil nagsagawa rito ng brigada eskwela ang mga guro kasama ang mga volunteer sa pagitan ng August 14 hanggang August 19. At bilang pagsunod doon sa alituntunin at sa abiso ng Department of Education, tinanggal na rin yung mga visual learning dyan na makikita sa loob ng mga classroom para hindi raw ma-distract ang mga estudyante sa kanilang pagbabalik eskwela. Sa mga oras na ito ay dinagdagan na rin yung mga manpower ng construction team na gumagawa ng mga renovation doon sa mga silid-aralan para mas maging mabilis itong kanilang ginagawang construction dito sa loob ng paaralan. May mga classroom dito na natapos ng lalagyan ng bubong habang yung iba ay nananatiling walang bubong, walang bintana at wala pang mga electrical wiring. Pero sinasabi naman ng foreman na nakausap natin kanina ay magiging maayos din daw itong kanilang ginagawang construction at sa mga susunod na araw malalagyan na lahat itong mga silid-aralan ng bubong maging ng mga electrical wiring. At para sa mga latest pang update dito sa Duyong Malabago National High School, makakasama natin ang kanilang Principal 4, si Dr. Chona Samson. Ayan ma'am, good morning po at welcome sa Mornings with GMA Regional TV, ma'am. Good morning. Good morning. Okay, ma'am, despite na may mga ginagawa pa rin mga classroom dito, ongoing po yung ating renovation, ready po ba tayo? All systems go na po ba para dito sa August 29 na opening po natin, ma'am? Yes po, ang buong kaguruan at ang pamunuan ng Duyong Malabago National High School ay nakaredy na po sa opening comes August 29. Ma'am, may mga ginagawang classroom at nabanggit nyo po na may ipatutupad po tayong contingency plan. Ito po yung tinatawag na shifting of classes. Ma'am, ipaliwanag lang po natin ano po yung nilalaman itong shifting of classes. Okay. Yes po, nagpadala na po kami ng sulat sa ating mahal na superintendent at humingi po tayo ng permiso na payagan tayong magkaroon ng shifting of classes dahil nga po ilan sa mga classroom ay hindi pa talaga ready. So magkakaroon po kami ng morning shift na mag-uumpisa ng 6 a.m. hanggang 12 po ng lunchtime. At saka yung susunod na shift naman po ay from 12 noon until 6 p.m. po.
Ma'am, ano-ano po yung mga grade level na sa ilalim po sa shifting of classes, including na rin po ba dito yung mga senior high school student, ma'am? Hindi po affected ang senior high school. All systems go po sila. Usual yung schedule nila, so 7:15 until 4:30. Pero ang mag-shifting po ay sa AM shift ay 7, grade 7 and 9. Kasi parang tigli-5 classroom yon, tamang-tama lang po sa available na classrooms. Tapos ang 8 and 10 naman po ay sa PM shift. Ma'am, sa pakikipag-ugnayan po ninyo sa contractor nitong ang renovation project dito sa Duyong Malabago National High School, kailan daw po ito inaasahan na matatapos, ma'am? At ano po yung mga hinahabol po nilang tapusin ngayon? Okay, nakausap po mismo kahapon ng contractor at yung towards the gate po, yung 2 classrooms doon ay tapos na po ang roofing, bali bintana na lang po ang kailangan noon at saka pintuan. Ito namang field Chinese chamber na 2 ay tapos na rin po, almost finished na rin. So, yan ready yung 4 na classrooms before 29. Yung mga iba naman ay, yung 8 classroom pa ay sabi naman nila mga October katapusan or first week ng November po. Okay, ma'am, bukod doon sa mga classroom na hinihintay po nating matapos, isa po yan sa ating mga problema. May iba pa po ba tayong problema? Kumusta po yung number of teachers natin, teaching personnel? Okay po ba or medyo kinukulang po tayo ngayong school year, ma'am? Ayan po, actually po meron kaming, in need sana kami ng at least 7 teachers senior high school. Pero as per advice po ng aming PSDS last time, dahil medyo excess po kami sa junior, ang gagawin po ay magko-cross-teach po yung mga junior high school teacher to the senior high school department. Ma'am, doon sa mga okay na po na classroom, paano po natin inihanda para maging comfortable yung pag-aaral po ng ating mga estudyante? May sapat po bang ventilation yung mga classroom natin, ma'am? Yeah. We make sure na kumpleto ang uupuan ng mga bata. May mga electric fan din dahil sobrang init na yun ng panahon. Kaya kailangan po nilang ma-relieve naman sa weather na mainit talaga. Ayun, si Dr. Chana. Last na lang po, Dr. Chana. Ano po yung inaasahan ng ating 1,300 na number of student sa August 29 na opening ng klase po? Okay, so we make sure na ready ang mga teachers, ready ang mga facilities ng school, at we will be very glad to welcome all the 1,000 plus students for the school year 2023-2024. Maraming salamat, ma'am. Mga kapuso, nakasama natin si Dr. Chana Samson, ang Principal 4 ng Duyong Malabago National High School. Nasa 6 million pesos ang inilaang pondo para sa renovation itong mga ginagawang silid-aralan dito sa Duyong Malabago National High School. Pero may ilang paaralan pa rin dito sa Calasiao, Pangasinan na ongoing din yung ginagawa nilang renovation. Kagaya dyan sa may Calasiao Comprehensive National High School, kung saan inaasahan din na matatapos itong ang renovation sa mga susunod na linggo. So ayon sa mga principal dito sa Calasiao, Pangasinan, inaasahan naman nila yung maayos na pagbabalik eskwela ng kani-kanilang mga estudyante sa August 29. Lalo't nagpapasalamat din sila doon sa mga non-teaching personnel, maging yung mga volunteers natin, mga nanay at tatay na sumama doon sa Brigada Eskwela. Yan muna ang latest mula rito sa Duyong Malabago National High School. Balik sa'yo, Joanne. Maraming salamat, Russell Simorio. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, 2 weather system ang binabantayan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Una, ang Tropical Depression sa Pacific Ocean. Namataan ng pag-asa ang bagyo sa silangan ng Northern Luzon. Nasa labas pa ng PAR. Taglay niya ng lakas ng hangin na aabot sa 45 km per hour. Pangalawa, ang LPA na nasa Philippine Sea. 570 km ang layo niyan sa silangan ng Apari, Cagayan. Sa 2 weather system, ang LPA ang nag-aapekto sa ilang bahagi ng bansa dahil sa trough o extension nito. Bukod pa sa may umiiral
pa rin na hanging habagat sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Base sa wind forecast ng Metro Weather, mababang tsansang pumasok sa PAR at magpalakas ng habagat ang binabantayang bagyo. Pero nananatili naman ang posibilidad na maging isang bagyo ang LPA. Asahan ngayong umagang pag-uulan sa ilang bahagi ng Babuyan Islands, Aurora at Ilocos Region base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pagsapit ng hapon, uulanin na ang iba pang panig ng Northern at Central Luzon. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar, kaya dapat maging alerto sa banta ng baha o landslide. Mga residente nagbayanihan matapos sumiklab ang wildfire sa National Park sa Spain. At Hawaiian actor Jason Momoa nanawagan ng tulong para sa mga apektado ng wildfire. Tunghayan sa Globalita. Kinailangang ilikas ng mga residente sa Tenerife, Spain matapos mabilis na kumalat ang wildfire na nagmula sa bahagi ng Teide Volcano noong August 16. Mabilis naman na nagbayanihan ang mga volunteer group para makalikom ng pagkain, tubig at higaan para sa mga apektadong residente. Hindi bababa sa 12,000 residente ang apektado ng wildfire mula sa 10 bayan sa Canary Island. Sa isang social media post naman, nanawagan ang Hawaii actor na si Jason Momoa na tulungan ang mga apektado ng wildfire sa Maui at Lahaina. Sa kanyang video, sinabi rin niya na huwag maniwala sa mga scammer na gumagamit ng kanyang pangalan para makalikom ng pera. Sa halip, tumulong at mag-donate na lang sa mga official donation pages. Sa ngayon, aabot sa 100 ang nasawi sa wildfire. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga payo ni Jack Roberto sa anti-selo scores, patok sa mga netizen. Alamin natin yan sa report ni Claire Lacanilaw. Umani ng reaksyon sa mga netizen ang mga naging payo ni Kapuso Missing Husband lead star Jack Roberto tungkol sa anti-selos. Sa panayam ni Boy Abunda sa programang Fast Talk, sinabi ni Jack na hindi siya selosong tao, kaya nag-work ang relasyon nila ni Kapuso star Barbie Forteza. Pinuri rin ng netizen ang pag-angat niya sa buhay at ang kanyang positive outlook in life. Pakakabangan naman ang pangmalakasang pagganap ni Jack sa mystery drama ng GMA The Missing Husband. Sa muling pagsasama ni Kapuso comedy genius Michael V. at unkabogable star Vice Ganda sa It's Showtime, ibinahagi ni Bitoy na marami raw siyang naiisip na possibilities na pwede nilang gawing dalawa. Sa kanyang post sa social media, umani rin ito ng reaksyon sa mga netizen kung saan siyak na abangan daw ang pasabog ng 2 top comedians ng bansa, maging ang kanyang kaibigan at co-host na si Ogie Alcacid. Nagkomento rin ng This Is It sabay high five. Duit naman ang komento rito ni Don Zulweta. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Paggawa ng obra mula sa mga napupulot na bato na kahiligan ng mag-ama sa Mangaldan, Pangasinan. Narito ang report. Bato ang nagsisilbing canvas ng likhang sining ng mag-amang Jonathan at Claire Patawaran ng Barangay Usyong, Mangaldan, Pangasinan. Ang mga bato sa paligid, pinipintahan para gawing obra o rock art. Naisipan daw ni Jonathan na kulayan ang mga batong pinupulot ng kanyang anak. Nag-start kami kasi nung inaayos yung kalsada, yung aking panganay na anak, nagpupulot-pulot siya ng bato. Tapos may pintura kami, nagpipaint siya. So nabigyan kami ng idea na pwede pala na kasi napakamahal ng canvas, yung bato libre lang siya. Ang rock art ang nagsisilbi na ring bonding ng mag-ama. Kailangan lang na maging malikhain at may puso sa sining upang makagawa ng rock art. Masaya po ako dahil kasama kay ate ko nagpe-paint. Mahilig kami sa painting, yun yung bonding naming magpapamilya. So, doon po nag-start. So, kinarir na namin yung paggagawa ngayon ng mga rock art. Tapos yung ang aking uncle din ay marunong din sa pagpipinta. So siya rin yung naging gabay namin. Paliwanag ng mag-ama, kahit mahilig sila sa rock art, sumusunod pa rin daw sila sa regulasyon ng otoridad para mapangalagaan ang kalikasan. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating #MorningFeels. Never give up. Today is hard. Tomorrow will be worse. But the day after tomorrow will be sunshine. By Jack Ma. Ayun. Today is hard. Tomorrow is worse. But the day after tomorrow will be sunshine. Will be sunshine. Be a sunshine to others.
Tama. Sa mga volunteers dyan. Ayan. Be sunshine to sa mga schools na nangangailangan. Oo. Tumulong tayo, makiisa tayo sa Brigada Eskwela. 1 week na lang. Oo. August 29, binibilang pasukan na lang. mga kapuso. Oo, sabi nga nila, partner, di ba? Kung sakali man, itong mga children will be the future na magsisilbi sa ating mga kapuso rin in the future. Baka malay mo, sila rin ang tutulong sa atin pag mayroong kailangan. Kaya magkaisa tayo, magbayanihan tayo. Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa morning si GMA Regional TV. Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joan Ponsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.